Brook at Ganku confirmed na magkakilala na pala noon pa. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1173 sa isang napakagandang panel kung saan makikita natin itong tapatan ng grupo nila Brogy at Dory kaharap itong grupo nila Harul. Nagpahayag nga ng simpatya itong si Harul sa sitwasyon ngayon nila Brogy at Dory hanggang sa tinanong nga bigla ni Harudin itong si Zoro kung ano daw ba yung plano neto. Imbis nga nasagutin ito, bigla ngang tinanong ni Zoro kung okay lang daw ba na hiwain itong mga giants na makakalaban nila. Yes, ika nga ni Harudin. Pero hindi daw ito magiging madali dahil mga giants pa rin daw ang mga kalaban nila. Nabanggit naman ni Stansen na ang top priority daw nila yung kaligtasan ni Harul. Do kapwa giants nga daw ang makakalaban nila, at least man lang daw na i-preserve ni Zoro yung pride ng mga giants na to. Hanggang sa napansin na nga ng ilang Nadomi reversing giants itong sila Harudin at Stansen. Base nga sa pagsasalita nila, mukhang mga bully nga ito pagdating kay Harudin. Kaya naman inutos nga nila Harudin at Stansen na hiwain na daw ni Zoro ang mga giants na to. Kaya naman masayang ang sinunod ito ni Zoro. Tumalon nga siya paalis sa balikat ni Harudin at nagpatuloy sa pagtalon patungo sa ulo ng ilan pang giants. At mula nga sa itaas gumamit si Zoro ng attacking three sword style, crossing of 6 spots. Ang naging resulta nga nito nagkahiwa-hiwa yung katawan ng ilang giants na kaharap nila. Naging posible nga ito dahil sa paglulure nila Harudin at Stansen para magkumpulan itong mga Nadomi reversing giants. Bali pagtapos nga ng atake ni Zoro agad siyang napansin netong sila Brogy at Dory. Kaya naman umakma nga ng atake itong dalawa na to na plano namang ilagan ni Zoro. Pero bago pa nga makailag si Zoro umatake na itong sila Brogy at Dory. Nagresulta nga ito sa pagkakahati nila sa isa't isa. Nung makita nga ito ni Zoro pati na si Harul gulat na gulat sila. Sa kabilang banda naman napunta nga tayo sa lokasyon netong si Brook. Nakarating nga siya malapit kay Ganku. Kaya naman tinawag nga niya ito sa pangalang Princess Shuri. Para nga makasigurado tinanong pa mismo ni Brook si Ganku kung siya daw ba talaga si Princess Shuri. At dito nagkatinginan na nga itong dalawa na to. Hindi nga daw naniniwala si Brook na itong si Ganku yung kilala niyang Princess Shuri. Pero kamukhang kamukha daw kasi ni Ganku yung kilala niyang prinsesa. Kung hindi man daw si Ganku yung tinutukoy niyang prinsesa, paniguradong may relasyon daw ito o may blood relation ito sa prinsesang kilala niya. Dahil oo nga naman, yung kamukha daw ni Ganku na prinsesa malamang na 80 years old na ngayon. Do ganito nga yung ilan daw sa features ni Ganku very similar kay Princess Shuri. Gaya na lang ng asul na buhok, magkaibang kulay ng mata at koneksyon sa Merijoa. Plus gusto nga rin daw ni Ganku yung kanta niya. Kaya naman sigurado nga daw siya na si Ganku yung kilala niyang Princess Shuri. Dagdag pa nga ni Brook na malaki daw yung utang na loob niya sa taong pinatay netong si Princess Shuri. Nung marinig nga ni Ganku itong mga information na to parang na-trigger nga ito. Kaya naman umaksyon nga kaagad itong si Imu at pinigilan niyang bumalik yung alaala netong si Ganku. Pero hindi nga nagtagumpay itong si Imu at patuloy na bumalik yung alaala ni Ganku. At dito gamit nga yung arrow fruit niya tinanggal niya itong mga benda ni Brook at sinabing tumakas na daw ito. Yung arrow naman na nagko-command sa mga batang giants medyo nanginginig na. At nung oras nga na i-reveal na ni Ganku kay Brook kung sino talaga siya, dito na nga nag-take over ulit si Imu, which is nakita nating successful naman. At dito galit ngang tinanong ni Brook kung sino daw ba talaga si Ganku. Pero imbis nga na sumagot inatake bigla ni Ganku itong si Brook at sinabing manahimik daw ito. Sa sumunod na panel naman napunta tayo sa grupo nila Usopp. Malaya na nga sila salamat sa panandaliang pagbabalik ng alaala ni Ganku. At dahil nga sa iba ang nakatali kay Robin, which is mga tinik ni Summers, hindi pa nga rin makagalaw itong si Robin. Ika nga ni Robin hayaan na daw siya. Mas mag-focus na nga lang daw itong grupo nila sa pagliligtas sa mga batang giants. Nabanggit naman ni Usopp na papunta na daw sa mga batang giants itong si Ange.
village. Pero duda nga daw si Usopp na aabot ito since malayo daw yung western village. Hanggang sa narinig na nga ni Nami yung boses ni Sanji. Sa sumunod na panel naman ipinakita itong sitwasyon ng mga batang giants. Currently nga ginugwardyahan sila ni Summers. Pinagmamadali nga niya ang mga ito hanggang sa kinumpirma nga ni Colon na itong si Summers daw yung isa sa mga nabanggit ni Harul sa announcement niya. Magbabayad nga daw itong si Summers sa mga pinaggagawa niya dahil malakas daw ang mga giants ng Elbaf. Ang sinagot nga lang ni Summers oo. Alam daw niya na malakas ang Elbaf. Kaya nga ito daw yung point kung bakit sila nandito. Tanong pa nga ni Summers kung itong si Colon daw ba yung anak ni Scupper Gaban. Balik kinumpirma nga ito ni Colon sabay hamon kay Summers na kung matapang ito labanan daw siya neto. Hanggang sa nakarating na nga malapit sa barko itong grupo nila Colon. Sa pagpapatuloy nga ng pagmamarcha ng grupo nila Colon biglang napansin ni Summers itong ilan sa mga giants na tumatakbo papunta sa lokasyon nila. It turns out na ito pala yung rescue team o yung grupo nila Ripley at Oimo. Pero bago pa nga sila makalapit bigla na silang inatake netong Sun God Nika na Nightmare Monster. Nung makita nga ito ng mga batang giants pinaatras o pinapatakbo na nila itong mga mahal nila sa buhay. Pero hindi nga umatras itong grupo nila Ripley. Matapang nilang pinag-aatake itong Nightmare Monster. Nung makita nga ito ng mga batang giants gulat na gulat sila. Sa di kalayuan naman ipinakita na itong sila Gerd, Goldberg at Road. Nag-aalala nga sila na baka hindi na daw sila makaabot pa sa nagaganap na laban ng Nightmare Monster sa grupo nila Ripley. Kaya naman dito nagpasya itong sila Gerd at Goldberg na atakihin na itong Nightmare Monster mula sa lokasyon nila. Pero pinigilan nga ito ni Road dahil sa gusto nga niyang sumali sa atake nila Gerd. Kaya naman tatlo nga sila inatake nila ng Warrior Nation attack itong Nightmare Monster. Kitang-kita nga natin yung ginawang damage netong sila Gerd. Sa lakas nga ng atake nilang tatlo ipinakitang tumumba agad itong Nightmare Monster. At dahil nga sa madadaganan neto si Summers hinampas nga niya palayo itong Nightmare Monster na to. Pero imbis nga na mapalayo nag-end up sa mismong barko itong Nightmare Monster. Kaya naman nagresulta nga ito sa pagkakawasak ng barko na pagdadalhan sana ng mga batang giants. Nung makita nga ito ni Summers gulat na gulat siya. Hindi nga siya makapaniwala sa nagawa niyang katangahan. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1173. Anyway, ayan na nga yung full chapter 1173 at sana nagustuhan nyo. Bali yung analysis nga para sa chapter na to as usual. Gagawa na lang natin ng separate video. Kung sakaling na-enjoy nyo naman itong chapter na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!